dito sa TV5. Narinig po natin ang mga masasakit na binitawang salita ni Kuya Willie na siyang sama ng loob naman niya sa kanyang kinakasamang si Joanne. Balikan lang po natin, Kuya Willie, nung nagkakilala po kayo ni Joanne, ano po nagustuhan ninyo sa kanya? Nakita ko yung ano niya na maganda siya. Aha. Tsaka... Wala po kayong dating asawa? Wala po. Meron po akong asawa, may anak. So, nakilala po ninyo si Joanne, tapos niligawan po ninyo? Opo, niligawan ko po dahil nagandaan po rin ako sa kanya, tsaka maganda pa ugali niya nun. Oo. O, mga ilang buwan po kayo nagligawan bago po kayo nagsama? Siguro mga 3 buwan po. Oh, so sinama nyo na ho siya dun sa bahay ninyo? Nagtayo kami ng tindahan. Opo. So okay naman, wala naman kayong problemang Okay naman matindi. Kailan po nagsimula itong sinasabi nyong pagsusugal at pag-iinom ni Joanne? Yung mga May, June, nakikita ko na po yung mga ginagawa niya. Mahilig siya magsusugal, tong eats. Madalas po? Madalas niya pong ginagawa. Maling ka, hindi totoo yan. Sus, nabibinggo ka pa nga. Eh, ano ngayon? Binggo lang So, yun po ang naging dahilan kung bakit naman medyo napagaang ang loob ninyo dito kay Leklek na nagsimula ring pasahero ninyo. Opo, mamami. Oh. Sinong unang nagpakita ng motibo? Si Leklek o ikaw? Bali, ako po. Oh. Dahil nagandaan po ako sa kanya, tsaka... Nyakis ka talaga. So, dalawa po silang maganda sa mata po ninyo. Hindi, tsaka mas bata pa siya. Ah, okay. Mahilig magayos. So, mahilig ka talaga sa maganda. Di naman po talaga hilig ko sa ganda eh. Yung ganda ng panloob po ang hinahanap ko po. Sinubukan po ninyo ba yung kausapin si Joanne tungkol doon? Nilambing niyo po ba siya? Minsan galing po ako sa biyahe. Oh. Tinatanong ko po siya. Kaya lang yung singaw ng bunganga niya, amoy alak eh. So, amoy alak, hindi naman may ibang mabahong iba pa. Hindi, lalo pa pagka pinagpapawisan po yung katawan niya, ang baho po ng singaw ng katawan niya eh. Oy! Bakit niyo naman nasabi yun, Mang Willie? Sawa mo na mismo. Pinagsawaan mo na ako. Pinagsawaan mo ako. Tapos Pero kahit ganun pa po siya, mamami. Anong mukha mo? Asawa ko pa rin pa po siya. Oh. Mahal na mahal ko pa rin pa po Okay, siya. sandali. Baho ng katawan niya eh. Sawa ka na! Pero ang sakit po ng mga sinasabi niyo. Tingnan mo nga. Baho ba ako? Okay, kung sinasabi Para po ninyo, mabigyan niya ako ng mahal tanong eh. niyo si Joanne, paanong nangyaring may naging pangalawang something-something pa? Ayun nga po, dahil sa nakikita ko kay Joan na sa palagi na ginagawa niya sa bahay, ay napag-isip-isip ko na umanap ako ng iba na pwede kong samahan na pakitaan ko sa kanya na yung ugali niya. Okay. So, diretsahang tanong, Kuya Willie, mayroon ka bang pagtingin kay Leklek? Kunti po. Pero ikaw, Leklek, narinig mo, may konting pagtingin sa'yo si Kuya Willie. Ikaw, meron o wala? Ha? Wala. Wala. So, malinaw, Kuya Willie, na lumalabas, Pera lang. pera-pera lang. Pera lang ang habon sa'yo. Wala kang pera, ayawan ka na. So, lumalabas pa rin ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo kahit paano, si Joanne. Ako pa rin. Joan pa rin. Pero Joanne, bilang babae, hindi rin naman ako sang-ayon. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala dun sa katwiran na, ano naman kung magsugal ako, pera ko to. Ano naman kung magsigarilyo ako, pera ko to. Ano naman kung maglasing ako, katawang ko to. Ang punto dito, pamilyado na kayo. May kinakasama ka na. Ang dapat ang inaasikaso mo, hindi lang yung pangsarili mo. Hindi pwedeng ang babae ay nagmamataas sa lalaki.
Kaya para tulungan ka, nais namin dito sa Face to Face na ito po'y maayos at marisolba at sana nga po'y mas maunawaan ng ating mga bisita ang mga bagay-bagay po na dapat at kailangang baguhin marahil sa kanila pong mga sarili. Kaya kasama po natin ang Trio Tagapayo para po sa counseling na ito. Pero nung sinabi mo wala ka anak, parang inisip ko, imposibleng wala anak ito doon sa una. Parang may pinagagalingan. Pero, Hindi ka ba, di ba kasi merong, so kinuha niya pero wala ka talagang intensyon na, meron na hindi ba nabalikan o ano talagang babalikan mo sana? babalikan ko po sana, kaya lang nung bumalik ako, wala na sila. Kumbaga po, nadala na kasi ako. Ayoko na po mag-anak. Eh kaya nga, paano ngayon si Mang Willie? Ano ba ang gusto niya mangyari sa buhay niyo? Ganito na lang. Gusto ko nga po sana maghiwalay na lang kami. Bakit? Ayaw naman niyang pumayag. Eh kaya, anong gusto mo nga mangyari sa buhay mo? Pakinggan na po natin ang final message sa inyo ng ating Trio Tagapayo. Attorney? Lek-lek, bata ka pa, huwag mong pahintulutan na manatili ka sa kanyang kalagayan ng hanap buhay. Pwede mong iangat ang antas ng iyong kalagayan. Pwede mong iangat ang pagkakilala sa iyo ng iyong kapwa-tao sa pamamagitan ng maghanap buhay ka ng marangal. Tandaan mo, Lek-lek, ang masamang hanap buhay hindi mananatili. Ang masamang hanap buhay ay hindi dapat ang siyang ibuhay natin sa ating sarili. Sapagkat sabi nga, yung kayamanan na nakukuha sa masamang source o masamang kaparaanan, abay hindi mananatili yan. Madaling mawala yan. Ngunit ang kayamanan na pinaghirapan at nanggaling sa disenteng kaparaanan, bibigyan mo ng pagpapahalaga yon, sapagkat yon ay pinagpagalan mo, pinagpawisan mo sa magandang kaparaanan. Yun lamang. Ang mga tao po pag nagmamahal, may kakayahan na ma-withstand or kaya nilang amuyin ang pinakamabango hanggang sa pinakamabaho pag minamahal mo ang isang tao. Hindi mo iindahin kung ano amoy ng kilik-kili niya. Hindi mo iindahin na pag tumanda na kayo, kayong dalawa ay magpapalit at ako ang magpapalit ng diaper mo, ako ang magpupuna sa'yo. Hindi mo sasabihin na amoy lupa ka na dahil kasi mahal na mahal mo ang isang tao. Kaya kung meron mang kapintasan ang iyong minamahal, iyon ay para sa inyong ng dalawa at kayo mismo magsasabi na gusto mo maligo tayo, ako magpapaligo sa'yo. Nandun yung lambing, nandun yung romansa. Kaya pag magkikipagrelasyon kayo, lalo na sa ganyang mga edad nyo, na parehas kayo naka-eksperyensya na hindi maganda ang inyong unang relasyon,